Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang 2024 NBA Draft ay malapit nang gagawin at wala pang isang linggo ay nagdadala na ito ng bagong hanay ng mga rookies sa liga. Si Bronny James ay marahil isa sa pinakamalalaking pangalan sa klase kahit na siya ay itinuturing na second round prospect. Habang ang interes kay Bronny ay tila nasa pagitan ng Lakers at Suns, sinabi ng ahente na si Rich Paul na may 3 bagong team na rin ang interesado kay Bronny. May iba pang mga teams na gustong makuha si Bronny. Ito ay ang Minnesota, Dallas at Toronto. Kung hindi Lakers, may iba pang kukuha sa kanya. Ipinaliwanag ni Paul kung paano maaring kunin ng Timberwolves, Mavericks at Raptors sa kanilang draft base sa availability ni Bronny. Gusto ng Minnesota na makuha si Bronny, habang ang Mavericks GM na si Nico Harrison ay parang tiyuhin ni Bronny. Kung hindi siya kukunin ng Lakers sa 55, kukunin siya ng Dallas sa 58 at bibigyan ng garantisadong kontrata. Gustong-gusto siya ni Masai Ujiri, ang Raptors president. Hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa workouts para sa mga team na ito. Maaaring ito ay isang kalkuladong hakbang ni Paul upang makakuha ng mas maraming interes si Bronny, bagaman walang dahilan para magsinungaling. Mukhang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon kung saan mapupunta si Bronny anuman ang interes ng mga team. Aktibo silang iniiwasan ang mga workouts sa mga team na ayaw nilang paglaruan, kung saan tanging ang Lakers at Suns lamang ang nagkaroon ng pagkakataon na mapanood si Bronny na mag-workout ng personal sa ngayon. Ang 3 iba pang option na binanggit ni Paul ay interesante, ngunit hindi niya sinabi kung balak bang mag-workout ni Bronny para sa alinman sa 3 team na inaangkin niyang interesado. Maaari bang mapunta si Bronny James sa Wolves, Mavs o Raptors? Ang profile ni Bronny bilang isang maikling guard na nakatuon sa depensa ay ang nagpapahirap sa mga team na tukuyin ang kanyang halaga sa NBA. Dahil ang mga on-ball defender ay napakahalaga, ngunit sa kanyang laki, madalas na magkakaroon siya ng problema bilang pabor sa mas matatangkad at mas bihasang mga guards. Kailangan ng Wolves ng karagdagang guard sa roster sa likod ni Mike Conley, at si Bronny ay maaaring magkasya sa kanilang estilo ng laro. Ang kanyang agresibong depensa at kakayahan sa pag-stretch ng floor ay makakatulong sa Wolves, ngunit walang dahilan para isipin na ang isang win-now team tulad ng Wolves ay gagamit ng 6'1" point guard na may limitadong playmaking skills, lalo na sa NBA level, habang sinusubukan nilang manalo ng titulo. Ang Mavericks ay matagal nang naging usap-usapan na destinasyon para kay Bronny. Pangunahing dahilan ay inaasahan ng marami na ang prangkisa ay susubukang makuha si LeBron James, at ang pag-draft kay Bronny ang unang hakbang ng prosesong iyon. Bagaman, hindi mukhang realistiko na si Bronny ay mapupunta sa huling pick ng draft o magagamit siya ng Mavs sa kanilang guard depth na kinabibilangan nina Luka Doncic, Kyrie Irving at Jaden Hardy. Ngunit ang makuha si LeBron ay isa ng malaking panalo. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, hindi nakakagulat, inaasahang magkasundo ang Boston Celtics kina Jason Tatum at Derrick White para sa mga kontratang extension matapos ang kanilang malaking papel sa ika-18 championship ng team sa NBA. Iniulat ni Mark Stein, isang veteranong tagapag-ulat ng NBA, ang pinakabagong balita. Ang papalapit na 5 taon na may halagang $315 million na extension ni Jason Tatum ay itinuturing na isang tiyak na bagay sa liga. Si Tatum at ang Celtics gayunpaman maaaring kailanganin pa ang hanggang sa susunod na linggo upang aktwal na magkasundo sa isang verbal na kasunduan sa kontrata, habang ang mga bagong kampeon ay kasalukuyang nagdiriwang sa Miami bago ang parada sa kampeonato sa Boston sa Sabado. Si Derrick White ay itinuturing din na halos tiyak na tatanggap ng contract extension ngayong off-season, na nangangahulugang lahat ng 5 pinakamahuhusay na players ng Boston ay magkakaroon ng mga kontratang maipagkaloob sa loob ng maraming taon. Ang 26-year-old na si Tatum, isang 5-time All-Star, ay may average na 26.9 points, 8.1 rebounds at 4.9 assists. Tinapos niya ang Dallas Mavericks sa NBA Finals na may 31 points, 11 assists at 8 rebounds sa isang 106-88 na tagumpay noong Miyerkules. Si White, na napabilang sa NBA All-Defensive Second Team sa ikalawang sunod na taon, ay may average na 15.2 points, 5.2 assists at 4.2 rebounds kada laro. Siya ay partikular na mahusay sa unang round laban sa Miami Heat na may average na 22.4 points,
sa 57.7% shooting. Kaya't malinaw na sina Tatum at White na tumulong sa Celtics na manalo ng 64 games sa regular season bago makamit ang 16-3 playoff record ay karapat dapat manatili sa pangmatagalan. Si Tatum ay may isang taon na lang sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng $34,848,000 para sa susunod na season. Maaari siyang maging free agent kung tatanggihan niya ang kanyang player option para sa 2025-26. Ngunit batay sa ulat ni Stein, tila malabong walang mangyayaring extension ngayong off-season sa pagitan ng player at franchise. Si White ay may isang taon na natitira sa kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $20 million. Siya ay kasalukuyang nakatakdang maging free agent pagkatapos ng season na ito. Kung ang Celtics ay makakakuha ng mga kasunduan kina White at Tatum, mailock nila ang kanilang 5 pinakamahusay na player at mga scorer hanggang sa 2025-26 season kasama sina Jaylen Brown, Jrue Holiday at Kristaps Porzingis na nasa team pa rin sa mga susunod na taon. Si Brown, ang NBA Finals MVP, ay pumirma ng 5 taon sa halagang $304 million Supermax extension noong nakaraang off-season. Si Holiday ay may kontrata pa para sa 3 taon na nagkakahalaga ng $97.2 million at mayroon ding 2027-28 player option. Si Porzingis ay may 2 taon pa at $60 million na natitira sa kanyang kontrata. Ito ay masamang balita para sa ibang mga teams sa liga dahil ang Celtics ang pinakamagaling na team sa NBA buong taon bago na dominate ang playoffs. Hindi imposible ang isang dynasty ngayon dahil mukhang pipirmahan ng Celtics ang kanilang mga pangunahing talento para sa hinaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of contract, dahil tapos na ang NBA Finals, opisyal nang nagsimula ang off-season. Para sa Golden State Warriors, may ilang mahahalagang desisyon na kailangang gawin ngayong summer at ang ilan dito ay wala sa kanilang kontrol. Ang una sa mga ito ay nagawa na dahil inanunsyo ni Kendra Andrews ng ESPN na ang versatile guard na si Gary Payton II ay kinuha ang kanyang player option para sa susunod na season at babalik sa Warriors. Ito ang inaasahang resulta dahil habang naging produktibo si Payton kapag siya ay malusog, hindi niya nagawang manatili sa court. Naglaro lamang siya ng 44 games noong nakaraang season at palaging labas-pasok sa lineup buong taon. Ito ay matapos siyang maglaro ng 7 laro lamang matapos ang kanyang trade pabalik sa Golden State noong 2023. Dahil hindi siya kailanman ganap na nakarecover mula sa mga issue sa injury na naranasan niya noong simula ng taon habang nasa Portland. Isang napaka-unique na player si Payton ay mahusay na defender na may labis na atletisismo. Medyo limitado sa opensa, hindi mahusay na shooter si Payton, ngunit ipinakita niya ang kakayahang makashoot ng mga open shots paminsan-minsan. Dahil sa kanyang atletisismo, madalas capable si Payton sa iba't ibang posisyon sa opensa. Ito ay mahalaga kapag naglalaro ng small ball ang Warriors. Habang hinihintay nila ang resulta ng free agency ni Klay Thompson, matutuwa ang Golden State na bumalik si Payton, ngunit tiyak na umaasa silang mas makakalaro siya ng mas madalas kaysa sa nagdaang 2 season. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.